Sinusubukan ngayon ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya na kumbinsihin ang China na suportahan ang Ukraine at Europa. Sa mas malapit na ugnayan ng European Union at China at mas nagsasariling patakaran ng Europa na hiwalay sa Estados Unidos. Kapansin-pansin na 3 araw ang pagbisita ni Emmanuel Macron sa Beijing at nauuna ito bago ang pagpunta roon ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos para kay Xi Jinping. At kasabay pa nito, sa Estados Unidos ay nagsimula na ring alisin ang ilang mga parusa sa China upang kahit papaano ay mapalambot ang loob ng Beijing. Nanawagan si Macron kay Xi Jinping na tumulong wakasan ang digmaan ng Russia sa Ukraine at binigyang diin ang mahalagang papel ng China dito. Sa simula, hiniling ni Macron kay Xi Jinping na pilitin si Putin na itigil ang pag-atake sa enerhiya sa Ukraine. Kapansin-pansin ngayon, ang opisyal na media ng China na labis pumupuri kay Macron at sa hangarin niyang maging malaya sa Estados Unidos. Pinakakagiliw-giliw sa kwentong ito ay paano sinusubukan ng China kasama si Macron na maging tagapamagitan sa digmaan ng Russia at Ukraine. Papel na gusto ring makuha ni Trump. At ito ay talagang konektado sa kwento kung paano binalaan ni Macron si Zelensky na maaaring ipagkanulo ni Trump ang Ukraine sa mga negosasyon kasama ang mga Ruso. Tatalakayin natin sa episode na ito ang unang resulta ng pagbisita ni Macron sa Beijing at pagpupulong niya kay Xi Jinping. Ako si Alexi Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang video, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balita agad-agad kapag may bagong impormasyon. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o paid subscription gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Nasa China, si Emmanuel Macron, presidente ng Pransya, para sa ika-4 niyang opisyal na pagbisita mula nang maging presidente siya. Ngunit nanawagan na rin siya kay leader ng China na si Xi Jinping na tumulong sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine at binigyang diin na mahalaga ang papel ng China sa usaping ito. CP? Oh, sige. Bukod pa rito, hinimok ni Macron si Xi Jinping na pigilan ang kalbo na diktador na si Putin na itigil ang mga pag-atake sa enerhiya sa Ukraine ngayong taglamig. Oh, paalala ko lang, ito na ang ika-4 na opisyal na pagbisita ni Macron sa China. Mula nang mahalal siyang presidente noong 2017, sinabi ni Macron na kailangan ng Europa ng estratehikong autonomiya sa militar, diplomasya at politika. Malugod na tinanggap si Xi Jinping sa Pransya noon. Noong 2024, binibigyang diin ng palasyo ng LIC na ang oras na ilalaan ng lider ng China kay Macron, kabilang ang pribadong pag-uusap ay nagpapakita ng halaga ng relasyon ng dalawang bansa. Nakakaintriga kung paano inilalahad ng opisyal na media ng China ang balita sa pagbisita ni Macron sa Beijing. Mahalagang maunawaan ang layunin ng China at Pransya. Ngayon, sisimulan nating pag-usapan ito. Mayroong pahayagan na tinatawag na Global Times. Ito ay isang pahayagang komunista ng China na nasa wikang Ingles. At madalas akong tumitingin doon para malaman kung ano ang sinusulat nila upang maintindihan ang tunay na posisyon ng Beijing. Ang pahayagang ito, bilang tagapagsalita ng Partido Komunista, ay ngayon ang Global Times ay sumusulat ng ganitong sipi. Ayon kay Xi Jinping, ang China at Pransya bilang malalaking bansang may pananagutan at malawak na pananaw ay nagsisilbing konstruktibong puwersa sa pagsusulong ng multipolaridad at pagkakaisa ng sangkatauhan. Sinabi ni Xi Jinping na handa ang China na makipagtulungan sa Pransya palagi batay sa pangunahing interes ng dalawang bansa
at pangmatagalang interes ng pandaigdigang komunidad habang pinapanatili ang pantay na dialogo at bukas na kooperasyon. Upang ang komprehensibong estratehikong pakikipagpartner ng China at Pransya ay patuloy na umunlad at magtagumpay sa loob ng susunod na 60 taon. Lubos nitong ipinakita ang estratehikong halaga nito at nagbigay ng bagong ambag sa pagsusulong ng makatarungan at maayos na multipolar na mundo. Binigyang diin ni Xi Jinping na anuman ang pagbabago ng panlabas na kalagayan, dapat laging ipakita ng China at Pransya ang estratehikong pananaw at pagiging malaya bilang mga pangunahing bansa. Ngayon, diretsahan ang sinabi ni Xi Jinping na interesado siyang maging halos pangunahing kasosyo ng China ang Pransya sa Europa. CP. 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 At dito nagsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi. Hindi maihiwalay ni Emmanuel Macron ang mga tanong na ito sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine dahil matagal na itong napagdesisyonan tungkol sa langis. Ngayon, inaakusahan ng mga kanluraning at European na pamahalaan ang Beijing sa pagbibigay ng ekonomikong suporta at mga military components sa Russia para sa digmaan at industriya ng depensa. At ngayon, sinabi ni Macron kay Xi Jinping na kung nais niyang makipagtulungan, dapat ayon sa kanya, ang China ay umiwas sa pagbibigay ng anumang paraan o tulong sa Russia para ipagpatuloy ang kanilang digmaan. At gaano man ito pakinggan, si Xi Jinping ay talagang maaaring makatulong ngayon sa Ukraine. Mahalaga ngayon para sa Beijing na ipakita na hindi mareresolba ang digmaan ng Russia at Ukraine nang walang China. Lalo na sa harap ng ginawa ni Donald Trump na muling subukang makipagkasundo at muling ipinadala si Steven Witkoff kay Putin sa Moscow at muli wala ring nangyari. Ang pangalawang bahagi ng interes ng China ay ang hindi pahintulutan ang labis na aktibong paglapit ng Russia at Amerika. Hindi ako, dahil nauunawaan sa China na posible ito. Kung talagang mahihikayat ni Trump ang Kyiv na magbigay ng malalaking konsesyon at mapipirmahan ang isang kasunduang pangkapayapaan na lubhang hindi pabor sa Kyiv, magkakaroon ng pagkakataon ang Moscow na mas mapalapit sa ekonomiya at kalakalan sa mga Amerikano. Hindi ito nakakatulong sa China. Dagdag pa, ang malalaking konsesyon ay magiging panimulang punto ng pagsubok ng Rusya na ibalik ang kanilang impluensya. Sa gitnang Asya at Caucasus, aktibong pumasok at nagtatag ng presensya ang China noong malawakang digmaan. Ang ikatlong dahilan ay ang isyu ng Taiwan na talagang interesante para sa atin. Tandaan ang 2023 kung kailan iniharap ng China ang 6 na puntong planong pangkapayapaan. Sinabi noon ni Putin na hindi angkop sa kanila ang planong pangkapayapaan. Nakakagulat na habang inilalathala ni Xi Jinping ang peace plan, parang kinokonsinti o kinikritika ito ni Putin. Kaya, ang unang punto ng planong pangkapayapaan ay mukhang interesante. Tumutukoy ito sa soberanya at teritorial na integridad ng Ukraine. Mahalaga ito para sa China, hindi dahil sa pagmamahal sa Ukraine, kundi dahil sa issue ng Taiwan na tinitingnan ng China bilang bahagi ng kanilang bansa. At ang pagkilala sa tinatawag na mga bagong teritoryo ng Russia sa pamamagitan ng pagkilala muna sa mga tinatawag na People's Republics tulad ng Luhansk People's Republic at Donetsk People's Republic ay isang napakasamang kakilakilabot na president para sa Beijing. At ito ay maaring gamitin, ito ay dapat gamitin dahil kung papayag ang China dito at hahayaan si Putin na tapusin ang digmaan sa ganitong paraan, sasabihin ng buong mundo kay Xi Jinping, sandali lang, makinig ka muna. Dito mo nakilala ang ilang Luhansk People's Republic at Donetsk People's Republic na naging bahagi raw ng Rusya. Ano ngayon ang problema sa Taiwan? May People's Republic of Taiwan ka rin. Bakit mo siya pinabayaan at di na pinapansin? Gayong kinilala mo ang ilang Luhansk People's Republic at Donetsk People's Republic. Ayon sa pahayagang Spiegel, bago pumunta sa Beijing sina Macron, Friedrich Merz at iba pang leader ng Europa, tumawag sila kay Zelensky
at sinabing maaaring ipagkanulo ni Trump ang Ukraine sa usapin ng teritoryo at seguridad. Kaya naman kailangan ng Europa na kumilos ng mag-isa sa bagay na ito. Sa palagay ko, mahusay na tagapamagitan ang presidente ng Pransya kay Xi Jinping dahil gusto siya nito sa panawagan ng estratehikong autonomiya mula sa Estados Unidos. Sa huli, nakikita natin na nabigo na naman ang panibagong pagtatangka ng Estados Unidos na dalhin ang negosasyon tungkol sa Ukraine tungo sa kapayapaan. Dahil dito, maaaring mabuo ang proseso ng kapayapaan sa 2026 at mahalagang kasama ang China. Kaya kung magiging matagumpay si Macron sa negosasyon kay Xi Jinping, maaari itong magdala ng lubos na hindi inaasahang mga resulta. Dito ko ilalagay ang tutuldok. Mag-iwan ng opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Ingat, paalam sa lahat, ako ang gumawa ng subtitles.